So ito, pandagdag pa itong developer nito, JC Uyesio Construction Development. Ito yung problema sa May Aina Homes. Sila yung nag-develop niyan. Magandang hapon po sa inyo, mga sir. Magandang hapon po. Okay, si Henaro Mendoza Jr. on behalf of the residents doon, kayo po ang representante. Saan po yung farmer natin? Si Rexis Magaling? Si Rexis Magaling po, sir. Magaling, magandang hapon po. Sige, sino hong gusto magkwento tungkol sa reklamo? 2018 po, nalipat kami ron, September. 2019, nakaranas kami ng pagbaha. Bakit po? Ano pong nangyari? Ba't nagkabaha? In po yung hindi namin alam kasi nung naghahanap kami, nung nagtatanong kami ron, sabi nila flood-free. Flood free. Yung pong sinabi nung developer. Nung mga ahente, yung pala pre-flood. Okay. Tapos po, ano nangyari? Eh di, nakapag-meeting po kami sa admin. Ngayon, ang sabi po ng admin, susolusyonan nila. 2023 na po, wala pang solusyon. Masama po, mas lalong gumrabe yung naging pagbaha. Di ba bago sila mag-develop ng isang subdivision, meron pong ginagawang pag-inspect yan ng DHSUD. Meron din pong pag-inspection yan siguro ng syudad na kung saan kumukuha po silang permit para yung engineering office. So dumadaan po yun sa maraming inspeksyon to make sure na may drainage at hindi magkakabaha. So meron pa pong nag-conduct na inspection bago pinayagan na i-develop yung subdivision nitong Aina Homes? Noong 2022, nag-file kami ng complaint sa DHSUD. Yun nga, yung pagbaha, walang street lights. Lang street lights. Okay. Wala. Kasi base yun dun sa yung sa batas nung sa pagkuha ng subdivision, dapat may street lights every 50 meters. Okay. Ito po, wala talaga totally. Wala po. Naglagay po sila mga solar na almost kilometer yata yung distansya. Saan po banda? Saan barangay po ito? San Francisco po. San Francisco. Bulacan. San Francisco, Bulacan. Okay. Nagreklamo na po kayo sa DHSUD. Ano po sabi? Lumabas po yung decision pabor sa kanila. Pabor sa kanila? Ang sabi, insufficient evidence daw, hearsay daw na private land yung nilalabasan ng tubig. Okay. So, Ngayon doon sa nag-inspection po ang DHSUD. Doon sa inyong reklamo, dapat merong on-site inspection na ginawa. They did that. Wala kaming alam na naganap na inspection. So, wala inspection, walang pumunta sa mga bahay-bahay ninyo para tingnan yung pagka-construct ng inyo pong mga biniling unit. Wala rin po. Drainage, wala. Sabi ng DHSUD, dinismiss ang inyong reklamo, walang basihan. Hindi po dinismiss. Basta yung nag-issue po silang decision na hearsay, pabor sa developer. Kaya nga, pag sinabing hearsay, ibig sabihin, chismis lamang yung inyong reklamo. So, walang basihan, sabi, hearsay. So, chismis lang daw. So, very clear dito na pinaburan ng DHSUD. Ang tanong ko dyan, sa magkanong kadahilanan? Usually, yun po talaga yan. Di ba? Tanong din namin yan, sir. Di ba, yung proper way to do it is i-validate. Di ba, pupuntahan kayo, magkakaroon ng interview, and then magkakaroon ng mga inspection on-site, titingnan lahat ng paligid dun sa subdivision. Sabi niyo po, sure kayo hindi ginawa yun. Talagang hindi. Dahil hanggang ngayon, binaba eh. Director Julius Ervin Enciso. Director, magandang hapon. Yes, good afternoon po, Senator Rafi. Po, Director, ito pong mga residente ng Aina Homes sa Bulacan, nakarating na sa inyo po, no? San Francisco, Bulacan, as a matter of fact. Actually, sir, nakausap ko po kanina yung staff nyo. Kasi sinabi ko po na malaki tong proyekto na to eh. Maraming phases to. So, pinakuha ko po kung anong phase para ma-check po natin to. Mr. Mendoza, nung kayo po magreklamo sa DHSUD, kanino po ninyo ipinating reklamo? Meron ho ba kayong formal complaint at sino po nag-receive? Ito po yung document. May sulat? Okay. Nakapagreklamo na po sila sa DHSU regardless kung anong unit po yun, kung anong phase. Ano po? The fact na nag-file sila ng complaint with pieces of evidence presented and then nagkaroon adjudication, nilitis ng DHSUD. In the end, sinabi na po ng DHSUD sa kanilang desisyon na walang basihan ang kanilang reklamo, ang hearsay lamang at dinismiss yung complaint.
Senator, ganito po, kung tama yung pagkakarinig ko po, may sa adjudication sila pumunta. Opo. Adjudication nga pumunta po. Hindi po sa DHSUD yan. Sa HSAC po yan, Human Settlements Adjudication Commission. February 2022 po, nag-file kami sa DHSUD. Ngayon, ang sabi po sa amin, naglabas sila ng resolution, mag-file ng verified complaint sa adjudication. Okay. Sandali, para maliwanag. So, unang kayo nag-file sa DHSUD ng complaint. And the DHSUD referred you Sa adjudication. Bakit po kayo ni-refer sa adjudication? Ang sabi mag-file doon ng verified complaint. Verified complaint. Oo. So, you did file a verified complaint sa adjudication. Yun naman pala, Director. So, ipinasa sila parang bola sa HLURB? HSAC po. Adjudication, HSAC na po siya ngayon. Okay. Pinasa po sila doon at sinabi mag-submit na verified complaint, which they did. And then only to be dismissed yung case nila, yung complaint nila dahil hearsay raw. Ano pong masasabi nyo? Hindi ko po Senator, hindi ko po masasagot yan kasi iba po ang ibang ahensya po yung HSAC. Kaya nga po sir, bakit sila ini-refer? Bakit sila ipinasa sa adjudication? Kasi po, ang ginagawa po ng DHSUD yan, kami po yung nagko-conciliate. So, if pag-uusapin po namin yung complainant saka yung developer, No sir, sorry sir Rock. Sorry. Ito sinabi ko kanina from the start dito sa mga complainant. Sana sir, matapos sila makapag-complain, dapat bine-verify nyo kung tama ba yung mga complaint nila. Nagpapadala po kayo ng mga tauhan ninyo to inspect yung subdivision kung verified ba yung mga reklamo nila. Kayo po mismo, mga tauhan ninyo meaning. But you didn't do that, sir. Hindi ginawa ng inyong ahensya. Ipinasa agad-agad sila sa adjudication. Senator, may regular monitoring po tayo. Ini-inspect po natin lahat ng proyekto under po ng DSUD. Okay, lahat ng proyekto. Pero ito bang Aina Homes kasama po sa mga in-inspect ninyo? Yes po, sir. The factor na Anong pangalan po ng inspector? Dahil kung talagang in-inspect ito, gusto kong makita yung record, yung time and date ng ginawa niya pag-inspection dahil kapag nag-submit siya ng ganong inspeksyon, ibig sabihin, nag-inspect siya, ibig sabihin, inutil siya at kailangan siya masibak at makasuhan pa dahil sa pagsisinungaling. Sige po, sir. Mag-submit po tayo ng inspection report po. Kasi nga po, sir, kung ginawa ng inyong inspektor yung kanyang tamang trabaho, then hindi sana nagkakaproblema ng ganito. Dahil ang isa sa mga requirement is drainage, street lights. Wala daw po. Sir, Senator, yung Wala na, sandali po sana, di ba sir? Nag-gets mo, proper drainage at proper street lights, nakasama dapat yan na ini-install o ginagawa, isinasama ng developer sa pag-develop ng isang subdivision. Tama? At sabi nyo, nagpapadala kayo ng inspector. Sa monitoring ninyo, may inspector na in-inspect ngayon for compliance. So, siguro bumalik yung inyong inspector, sinabi na they're in compliance, kaya nga binigyan nyo ng go signal na ituloy yung proyekto. Tama? Yes po. And therefore, tinuloy ng proyekto. Ngayon, bumalik itong mga residente, nagsabi na walang proper drainage at walang street lights. Yes po. So, ibig sabihin, may problema po yung inyong inspector at may problema po ang inyong ahensya. Sabi ko kanina sir, sa magkano kadahilanan? Senator, ganito po. Yung subdivision po kasi, ang nag-a-apply po sila, ang developer talaga, ng development permit sa local government po. Pero sir, kayo po sa DHSU nag-inspect to make sure they're in compliance also. Yes po. Doon sa mga patakaran ninyo. Yes Sa po. mga pulisya ninyo in place, di ba? At ano po yung sa pulisya? Nakasama dapat may proper drainage, tama? Very basic po yon. Yes po. Wala naman proper drainage dito sa subdivision na ito. Sige sir, ganito. Yung complainant po sir, kukunin ko po sir yung details po kung anong phase ng subdivision to para po makapag-submit tayo ng report kasi yung Anya Homes po, masyadong malaki siya. Maraming phases na po yan. Sir, regardless kung anong phase sila, phase 1, phase 2, phase 1 million, phase 1 trillion, regardless, the fact remains na sila po ay nakapagreklamo at yung kanilang reklamo
ay hindi in-entertain na maayos ng DHSUD bagkus sila po ipinasa parang bola sa adjudication and then adjudication dismissed the complaints for being hearsay daw. Hearsay means chismis. Ngayon, kung yan talagang reason na binigay, ang tatanungin kayo sa nag-dismiss sa magkanong kadahilanan. Bakit na-dismiss yung kaso? Yan sir, hindi ko po masasagot yan kasi yun nga po, H-stop po siya. So, ibig sabihin, sir, babalik kami sa inyo, do something. Ano po yung mga pwede nyo ma-sanction? Yes, Mag-inspect po kayo kung kinakailangan. Sasama po yung mga staff ko sa Senate, sasama yung mga staff ko sa RTIA. This time around, hindi na po pwedeng bilugin ang mga complainant na sasama na po kami. Yung tanggapan ko po sa Senado, sasama po sa field inspection na gagawin. Okay po, Senator. Okay, so magtrabaho. Siguro, sir, I would invite you, being the director, kataas-taasan dyan, sumama. Yes sir. Para hindi na po kayo bulagin. Yes sir. Baka, por all yun, baka nabukulan pa kayo rito. Ibig sabihin kasi sa pagsinungaling, parang binato na rin ang ulo nyo, kaya next time mag-helmet na po kayo. Sige po. Ibig sabihin mag-helmet para hindi na kayo batuhin ng bato. Kasi yung pambubukol, binabato kayo ng bato. Di ba, sir? Para hindi na kayo bukulan. But anyway, hindi na kayo mabukulan. Tumatawa si Sherry. So, Director, so ano pong plano ngayon, sir? Kasi po, ito pong decision adjudication, pwede ko na silang sabihin nga na punitin na lang po ito kasi useless to. Walang kwenta ito, walang bilang. Nasa tanggapan niyo po yung contact number ko para makipag-coordinate na po directly si complainant po sa akin. Very good. Matanong ko lang po, kilala niyo pa itong may-ari ng JC o YesU Construction and Development? Hindi sir. Bali yan, mga developer representative lang po yung mga pumupunta sa office niyan para mag-submit ng mga requirements. Ito ho ba, nakapag-lunch nyo na o nakakape nyo na? Ganon? Hindi pa. Office lang, sir. Office. Hindi pa. Usually, yung mga yan, compliance officer niya lang po ang pumupunta sa tanggapan. Pero nakaharap nyo na po itong mga compliance officer niya. Yes po, oo. Mm-mm. Oo. Kumusta naman po yung pumunta sa inyo yung compliance officer? Ano naman po yung mga napag-usapan nyo? Usually, sir, syempre, pag bagong nagka-courtesy sila, courtesy visit sila, oo. And then, yung mga proyekto nila, nilalatag rin nila. Wala ho ba mga bitbit? Wala mga bitbit? Ano po? Wala mga dala? Wala, sir. Mga Hindi. dokumento lang, sir. Yun ang tatanong. Ikaw naman sir, ang bilis mo. Wala bang dala mga dokumento para patunayan sa inyo na sila legit and in compliance? Ikaw naman sir, ang bilis Meron naman tayong sagot mo. yes, sir, meron yan. Ang bas mag-isip si sir. Meron. Meron yan, sir. Meron. Okay. O sige. Napapatuloy sila. Imbis to kasi. Sige sir, ganito po ang gagawin natin sir. Monday morning, darating po kami dyan. Kasama po yung mga complainants sa inyong tanggapan. And then right after that, dediretso po tayo on-site para mag-inspect. Para kayo po mismo, sa inyong mga mata, makikita niyo po kung ano talagang problema. Okay, sir. Thank you po sir. We'll see each other Monday sir. Okay po, okay. Salamat po, Director. Okay, ganito na lang po. Very good to. Monday, kasama po yung staff ko sa Senate, staff sa RTIA, full force tayo doon. Pupunta tayo kay Director and then makikita ni Director mismo ng mga mata niya na talagang yung sinasabi nyo ay mapagtotohanan ng kanyang pag-inspect na walang drainage, na walang mga street lights at kung ano pa mga problema. Di ba? Yun na lang po muna. Okay? Sige po, salamat po. Magandang hapon po dyan sa inyo, Mr. Michael Martinez, dyan sa, sa atin sa Bulacan. Yun na lang po sir, sa Monday, sama-sama po tayo kung sino gusto sumama doon po sa opisina ni Director Inciso. Okay? Salamat po sir. Salamat po. Okay. Thank you. Salamat po. Thank you. Salamat.